Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Aquarius, this reading is for you, May 31 to June 6, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. God bless you all. Sa mga nag-like, comments, hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng aking video, yan, sa mga nagpa-personal reading, God bless you all. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin, all the details is in description below, or pwede kayo mag-message direct sa aking FB Messenger. Ilalagay ko dyan sa screen para hindi rin kayo ma-scam kasi may mga nanggagaya sa akin. Yan na reading tayo, Aquarius, kung ano ba lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Kumuha tayo ng iyong angel number. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo. At syempre, gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning. Wow, wow, wow. It's a warning yun, ha? Hindi porket sinabi, wag mong hipuin yung baso kasi mainit, pero hinipo mo. Di ba binigyan ka na ng warning, pero ginawa mo pa rin. Well, ganun lang yun. Ano? Yun, kailangan yung i-reverse yung mga warning sign na pwedeng lumabas sa baraha. Meron kang 36, 9, 15, 30, and 4. Cancer, Capricorn, Aries, Leo, and Gemini, connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Aquarius. May mga bagay ka raw na iniisip or iba dito kasi parang siguro may mga iniisip ka sa nakaraan na sitwasyon kung kailan man yan, mga reflection from the past na mga tao or yung mga pangyayari, good or bad man yan, maaari nagkakaroon kayo ng mga ganong sitwasyon, ano? Andito rin yung point na may mga iniisip ka na maaari ikinasisiya mo or may nakakausap ka na ikinasisiya mo o may mga kaganapan na ikasisiya mo. Pwede na hando sa point na yun, ano? May mga papuri, may mga pasasalamat ako na nakikita sa iyo. And nandun din yung point na may mga ililid ka raw na sitwasyon, ano. Pwede rin kasi iba sa inyo, ano you're a boss. Or kaya halimbawa, may business ka, malaki o maliit yan, o sa trabaho mo, you are a leader, o may mga paglilid na sitwasyon, o ano mga sitwasyon, may pagiging leader situation, ano, ako nakikita sa iyo. Andito rin yung point na mas magiging understanding or handang yung maturity situation mo no, this time. More on matured ka naman talaga, Aquarius, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay ka na maiintindihan or iintindihin na doon sa point na yon. Andito rin yung point na there's a difficulties or hardship situation happen in the past is this time daw is magkakaroon na yun ng growth, magkakaroon ng recovery, or magkakaroon ng healing situation sa iyo. Nasa bahay lang ba kayo? Yung iba sa inyo, maybe you're a rest day, holiday, or in a vacation maybe, o kaya naman is nasa bahay ka lang, wala kang trabaho, or kaya sa iba sa inyo is nasa bahay talaga yung trabaho mo, pwede na doon sa point na yun. Or pwede rin na mas relax ka sa sarili mong bahay mismo, no? Pwedeng doon sa point, mas gusto mong doon ka sa point na yun. Meron akong nakikita na matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda, na yung basta matanda ito sa'yo. So nakikita ko dito. Meron ako nakikita na matanda na either itong matanda na ito or mas ahead siya sa'yo na tutulungan mo, magbibigay ka ng pagmamahal or tulong or maibibigay ka sa kanya or siya ang tutulungan ka niya, maibibigay sa sa'yo or magbibigay siya ng pagmamahal sa'yo or support something ganon. Ako nakikita. Or kung sino man yung matanda na iyon, ano, maybe yung matanda or nakakataas sa'yo is nandun yung point na they want, kasi someone want ng peace or apology, parang nandun sa point na yun, ano, or forgiveness, or nandun yung point na someone want to protect, maybe you want to protect someone or may tao na gusto kang protektahan. Sa iba naman sa inyo is kailangan daw protektahan yung finances nyo, no? Yun ang nakikita ko dito. And then is may marireceive daw kayo
yung iba sa inyo may marireceive kayo na pagmamahal, tulong, suporta, or gift, or ikaw ito sa kanila. Yun nga lang, may mga doubt yung iba, no? May mga unclear thinking, doubt, self-doubt, worrying, or may mga pagkalito na sitwasyon na magaganap o mangyayari sa ibang aspeto ng buhay mo. Yan, may mga time daw na magkakaroon ka ng ganun. Yun ang sabi. Dito, may nagmamatsyag sa'yo, no? May nagmamatsyag sa'yo, Aquarius, or maybe ikaw ito, no? Meron pang bobola, hindi ko alam in what way. Siguro, mararamdaman mo naman yung the way na pagsasalita niya, the way siya makipag-connect sa'yo, mararamdaman mo yon na may pambobola sitwasyon, or maybe this is you. Yeah, may ganong sitwasyon. Mararamdaman mo. There's a joy and happiness ako na nakikita sa'yo. Tulad sabi ko kanina, may makasiyahan, di ba? Yun. Tingnan natin yung ano mo. Baka good times. Ay, ito nga pala nakita ko kanina. Pero kan 2 baka nakakita ka ng mga repeating numbers, o kaya ng mga ganyang number. Ano ba tong nasa kamay ko? Parang magdudugo siya. Takot ako. O kaya pag nakakita ka ng mga repeating numbers or mga ganitong number o connected sa ito, mga number na to, tandaan mo palagi na ibig sabihin your angels or your guide is trying to connect at may gusto siyang ipahatid na mensahe para sa iyo. Okay? 2 4 2 4 2 1 2 1 7 is a divine and the good fortune, no? 1 3 3 1 taking initiative. O, di ba? May good fortune yard. Okay, pagbabalik na ito ng iyong energy level. O, di ba? Mas mararamdaman mo ngayon this time yung paggaang ng energy mo, no? Kung mga in the past is medyo naging mabigat o may mga bagay of frustration o may mga bagay na hindi naging good para sa hindi sa mas mararamdaman mo yung pagkagaang, no? Tulad sabi ko kanina, there's a recovery or healing situation. Magkakaroon ng mga enlightenment. Meron tao na magiging masyado exage sa'yo, no? Or ikaw yung mag-exage, ganyan. May hinihintay daw yung iba. Tulad na sabi ko, may mga reflection from the past. Pagbabago rin ng mga pananaw sa kinabukasan. Yung iba, no, sa nakita ko dito, maaari magkakaroon ka ng mga pagbabago sa pananaw sa kinabukasan nyo or kinakailangan. Also, we have the good fortune, makaka-receive ka ng mga advice, may mga major change happen into your life. Yon, changes is coming din, may mga good news, and there's a high vibes din ang nakita ko sa iyo dito, at may mga joy and communication coming, no, sa iba sa inyo. Siguro may harmony na magaganap. 2 is a 6 6 12, the beginning of a plan sa iba sa inyo. Sa iba naman dito is you need to keep moving to reach your goal. Sa iba naman dito completion kasi, no. Sa iba naman is you need to try to control and balance any situation into your life. Kailangan mo rin kasi mag-focus sa sarili mo, no. Kailangan mo mag-isip na kailangan mo rin self-care, kailangan mo mag-isip for the future, kailangan mo buuin yung sarili mo. Yun ang sinasabi ito. And trust your intuition, no? Yun. Okay. 2 is a good times. Leisure, rest, holiday, pleasure, love, affection, kindness, and happiness. You are worthy of affection, leisure, and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you'll find that you're all on the same page and can work together effectively. Ibig sabihin, this is the time na you need to express yourself, ano, sa nakita ko dito. If you want lang naman, many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you, multiplied. Oh, mabait ka naman kasi, Aquarius. Hindi nga lang, minsan, kasi nami-misunderstood ka ng ibang tao. Pwedeng naaabuso ka or hindi ka nila na maiintindihan na the way na nagiging ganun ka, di ba? Kaya kailangan din na pero hindi mo naman kasi bagay ang hirap din kasi ng tao, no? Hindi mo naman kailangan i-explain sa kanila bakit mo ginagawa yung ganyan. Ang hirap talaga ng tao, ang hirap pakabagayan, pero we need to accept yung mga bagay na yun kasi yun sila. Yun ka, di ba?
magkakaiba talaga ang tao. Ang hirap, alam mo, ako din nahihirapan sa mga ganyan. Pero, syempre, handi yung point na, sabi nga nila, siguro, at the first, hindi nila marirealize yung ginagawa mo, yung kindness mo, yung being you, but at the end, ibabalik yon multiplied sa'yo. Hindi man manggagaling sa mga tao na yon, manggagaling yun sa ibang tao. Yun ang ano dito. Kasi nakikita yun ni universe, nakikita yun ni Lord. Diba? Your energy. Duri mo yung isang tao na magiging mabait ka, multiplied yung babalik sa'yo na blessing. O, diba? Malakas yarn. Malakas yarn. Itaas. Energy ni Aquarius. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, andito yung point na there's a new beginning happen into your life. Mas makakaramdam ka ngayon, hindi ko alam why, but nahandun kasi yung peace of mind sa nakita ko sa'yo dito. Siguro may mga bagay ka na i-withdraw, ganyan. May mga bagay ka na sitwasyon na i-disconnect mo yung sarili mo doon, pwedeng nandun sa point na yun, or sa iba sa inyo, mas magkakaroon ka na more ngayon ng paghihigpit kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa iba naman sa inyo, pwedeng you are in a vacation, holiday, or kailangan nyo mag-recharge, mag-resting time, holiday, or maybe kung kailangan nyo magbakasyon, malayo o malapit, traveling, why not, diba? Pwede rin iba sa inyo is you are more on meditating situation sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, when it comes to yung energy mo, is nandito yung point na you try to make it balance any situation into your life right sa ngayon, sa nakikita ko dito, no? Yun. Pero yung iba dito parang you feel loneliness, you feeling lost, parang nandun sa point na yun. Siguro may mararamdaman ka na ganun dahil sa mga tao na nasa paligid mo, taong nakakausap mo, taong connected sa'yo, yung mga taong committed sa'yo, mga ganun sa nakikita ko sa'yo. Sa iba ganun, may mararamdaman kayong ganun. Or pwede rin naman yung mga tao na yon o yung tao na yon is ganun yung pinagdadaanan and then kukonect sa sa'yo or ikaw ang kukonect sa kanila. Vice versa. Sa energy mo rin, ang nakikita ko sa'yo dito, happy naman kasi you have the Ten of Cups din kasi and the Lovers. Happy yung nakikita ko sa'yo kahit papaano. Dito, yun nga lang siguro, meron lang konting distraction or to be feeling lost ka lang siguro minsan, sa iba sa inyo. May mga bagay ka lang siguro na napapaisip ka, ganyan. Pwedeng nahalo sa o sa iba naman sa inyo is a new happening, is a new beginning happen into your life kasi makakaramdam ka na meron kang panapangarap o inaasam na makakamit mo at makakaramdam ka doon ng kasiyahan. Sa iba ganun, parang pagtatapos ng isang sitwasyon sa buhay mo. In a good term. Mas makakahinga ka kumbaga. Ay, thanks God. Parang ganun. Parating kay Aquarius. Okay, parating sa iyo. Uy, puro tao. Tao. Ang galing nga, meron kang 10, dalawang 10. Meron kang dalawang 10. Oh, okay, fine. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is, meron daw sitwasyon na mare-recover or i-recover, parang ganon. There's a recovery situation. Ako nakikita, andito rin yung point na magkakaroon ng mga pagsasaayos o may maisasaayos. Magkakaroon ng mga, para may mga pagkukumpuni sitwasyon sa trabaho man niya, sa object, or sa karelasyon. Basta may mga ganong sitwasyon, ako nakikita sa iyo. Andito rin yung point na there's a lack. There's a positivity, or mayroon din akong nakitang parating sa iyo na
financial, parang improvement, parang ganun sa iba. Iba dito recovery to eh. Recovery, healing, and the end of the hardship situation. Nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa'yo. And then also, may mga sitwasyon daw na magkakaroon ka, maa-accept mo na. Parang magkakaroon ka ng acceptance in some aspect of your life. Hindi ko alam kung saan yon, but still nandun yung acceptance. Kaya dito rin pala si energy level, ano, tsaka si good times. And then also, ang parating din sa iyo is merong tensyon na hindi na-resolbahan in the past at this time daw is makakamit mo yon. Parang magkakaroon ng resolving problem, parang nandun sa point na yun sa iba. May tensyon na hindi na-resolbahan and makakamit mo daw yun. There's a good news. Happiness, fulfillment, and achievement. Also, abundance is coming. Ang sinasabi dito, magkakaroon ka daw ng resetting. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng resetting o may mga bagay kayo na iniisip to reset, to start a new beginning, or to let go sa iba. O nandun yung point na yung iba sa inyo, meron ka daw sitwasyon, i-explain ko kasi magkakaiba kayo na pwedeng ganap eh. Meron ka daw sitwasyon na ililibing behind mo. Parang ile-let go, parang ganun. Or meron ka ng, yun nga, tulad na sabi ko, withdrawing, di ba? Ganun. Or sa iba sa inyo is nandito ka na sa point na may paninindigan ka na sitwasyon sa buhay mo. Ando yung paninindigan. Baka biglang busy rin yung iba, no? Sa iba sa inyo, magiging busy kayo. Kasi may mga bagong plano akong nakikita sa iyo. Andito rin yung point na you were receiving something. May hinihintay ka? Iba dito may hinihintay. Iba dito may marireceive daw kayo. Sabi dito. Blessing to. No? Kung ano mang, in what way, hindi ko alam. Pero but there's a blessing. May mga papers and documents ako na nakikita sa iyo, Aquarius. Hindi ko alam kung saan yun eh. Pwede yun yung marireceive mo or may mga asikasuhin ka na papers and documents or may mga isusulat ka. Mga ganon. Ako nakikita sa iyo. May pagtatapos ng sitwasyon talaga, as in. Meron kang sitwasyon na you are ready to fight para may pagpupursigahan ka at may tsatsagain ka at willing to fight ka doon. Pero makakamit mo siya, oh, sabi dito. Makakamit mo daw siya. Mag-ingat na lang kayo, no, sa sarili nyo. Kasi may mga time doon na pwedeng, hindi ko alam kung sisikmurain ka, kakabagan ka, mananakit yung bandang tiyan mo o bandang gitna, or may sakit ka sa bandang kitang tiyan, o kaya kung babae ka, syempre mga menstruation, or basta, baka may iniinom kayo, kinakain, ingat na lang kayo, no? Yan. Baka medyo may time na sumakit daw yung tiyan nyo. Bigla ang sakit. Yun. Iba sa inyo, nahahata kayo na nakaraan, no? Parang you feeling stress, you feeling anxiety, depression, feeling burden, or napofocus ka sa sitwasyon mo sa nakaraan. Ay, may idadagdag pala ako. No? Siguro hindi naman ikaw yun. Maybe this is the past, or sa iba, isa na wag naman mangyari. May nakakita kasi yung hospital. Hospital, doctor, check-up, maintenance, or rehabilitate. Ganyan. Tingnan natin dapat kong iwasan. Kaya magtanungan kayo ha, okay ba ka mo yung mga ano mo, o baka ikaw ito, okay ka ba, okay ba yung maintenance mo if ever na meron ka, yung mga ganun. Hindi naman masama magtanungan. No? Huwag kayo magiging selfish. Kasi the more na magiging selfish tayo, the more nalalayuan tayo ni blessing. O di ba? Nagkamot pa ng noo si ate, syempre. Dapat iwasan ni Aquarius. Uy, may nakita ako. May achievement ka. As in, may ma-achieve ka. Victory and success. Stability is coming.
ako nakikita sa'yo. Dapat iwasan yung Aquarius. Taya kayo. Taya kayo. Pinagpasugal na naman si ate. Basta malay mo, energy mo yung nakuha ko. Kung paano niya ibibigay sa'yo yung luck na yon, congrats. Iba-iba kasi kayo. Okay, dapat mong iwasan. Oh. Okay, dapat mong iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi mo makita yung katotohanan ng bagay o sitwasyon o pangyayari, no? O ng kung ano man yan. You need to see the fact of the situation, kumbaga. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng ma-drain ka o makapagpa-drain sa'yo, tao man yan, sitwasyon man yan, pangyayari man yan, yung ma-burnout ka, syempre, iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, ha? Iwasan mo yung syempre yung ma-for of decision ka, yung hindi ka makapag-focus, kanya hindi ka maging practical, and yung mga bagay na hindi mo i-improve. You need to improve something in your life. Iwasan mo rin na tamarin, ma-stuck, kung matigas ang ulo mo, iwasan mo yon, or kung yung matitigas ng ulo, iwasan mo rin yon. Iwasan mo yung bahala na situation, o yung mga bagay o sitwasyon na hindi ka talaga totally mag-isip maigi. No? Hindi ko naman sinasabi na mapurol yung utak nyo. No? Kayo pa, Diyos mio, Aquarius. Pero yung mga bagay na hindi mo mapag-isipan and then bigla ka nagdesisyon tapos yung outcome hindi magiging maganda, mali. No? Well, hindi ko naman sinasabing mali. Well, it's your decision naman yan. Hindi ko naman decision yan, di ba? Sarili nyo naman yan. Pero nasa iyo pa rin yan. Ikaw naman ang buhay mo naman yan. Kasi sinasabi ko lang dito, ha. Iwasan mo yung hindi ka makapag-umpisang muli. Iwasan mo magkaroon ng pagsisisi. Kasi hindi mo naman kailangan. Kasi kahit magsisi ka, hindi na naman mababalik yun eh. Ang kailangan lang doon is learning. Ganun lang yun. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mga paglilinis kung saan aspeto ng buhay mo yan. Iwasan mo yung mga taong sinungaling, manipulative, bullying, conflict, yung mga tao na nasa paligid mo. Mag-ingat ka rin sa mga salita mo, sa mga tao makakausap mo, mag-ingat ka rin. Kasi hindi mo alam kung totoo sila or hindi. Kung nagagamble ka ba? Or mga taong mahiling mag-ganun, naayain ka sa ganun, iwas ka na lang. Basta, mas habaan mo pa yung pasensya mo this time, no? Yan ang sinasabi. Love, this is a time to start na muling kailangan mo magpunla sa sarili mo, no? Yan ang sinasabi dito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. So, sino naman itong love? Aquarius in love. Vice versa tayo lagi, ha? Okay, kung single ka. Kung single, okay. Daming tao. Pwedeng may ka-textmate ka na o may nakakausap ka na, no? Dito sa sitwasyon na to. So, iba dito, pwedeng nakakausap mo to by messenger, internet, social media, mga ganyan. Ate, okay ba siya? Dito kasi sa sitwasyon na ito, isa kasi dito sinungaling eh. Isa sa kanila sinungaling. Yun ang nakikita ko. Pwedeng may dalawang mas bata sa'yo, sa iba sa inyo, or isang mas bata at isang, hindi ko alam kung middle age siya, parang something ganun, or pwedeng same age mo, mga ganyan. Or dalawang bata sa iba, ha? Hindi. Tama, tama, tama. Isa or dalawa ito, ha? Yun na nakikita ko, pero may nagsisinungaling. Ibig sabihin, may tao na may lihim. O, pwede kasi na bago lang kayo, di ba? Hindi naman talaga.
magiging open ang isa't isa pagdating niyan. Pero mag-ingat ka na lang dito sa sitwasyon. Kasi itong tao na ito, isa dito magaling magsalita. Well, pareho naman silang matalino, pareho silang magaling magsalita, pero mararamdaman mo to, no? Pwedeng nalilito ka na rin sa kanila. Pero mararamdaman mo may isa sa kanila mabibiguki. Mag-ingat ka na lang. Mag-ingat ka. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nito, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay, pwedeng matagal na rin kayo nagkahiwalay, no? Or bago man yan, o luma, o ilang years man yan. Pero alam mo, itong sitwasyon na to, hindi pa nagkakaroon ng totally letting go sa connection na ito. Isa sa inyo hindi pa totally 100% letting go kasi may unfinished business daw siya sa iyo or ikaw sa kanya. Kaya maaring they still spying or ikaw yung nag-i-spy or magkakaroon muli kayo ng connection nito. Hindi yung naiisip kanitong tao na ito no, sa nakikita ko dito. Alam mo kung saan to, kung ito is to, di ba nagkahiwalay kayo kasi may third party. Kung nasaan man ito ngayon, may problema sila. O di ba parang nagbumirang, dai. Dong, dai. Nagbumirang siya. Aba, ang lakas mo kay universe kay Lord Yun. Kung kayo naman is may third party relationship. Yes, oo naman. 'Di ba? Alam mo na, 'di ba? Hindi naman wala na Andun na yung pag-aaway, andun na yung conflict, andun yung pag-judge, pagmamaliit, 'di ba? Siguro alam mo na rin 'yun, 'di ba? 'Yun na nakikita ko dito. Kasi andito yung secret. Pwedeng may mga anak kayo. No? Sa iba kung wala kayong anak, andun yung secret talaga. Andun na yung mga frustration, di ba? It's your choice na lang yun, ito. Maaring nagmamatsyag ka palalo o kaya is naghahanap ka pa talaga ng totally evidence. Pero alam mo ni, di ba? Kaya ka nga napoprostrate, kaya ka nga nai-stuck, kaya ka nga natatrap, o kaya nga dito na rin yung nalilito ka, di ba? Wala na. Nasa iyo na yung desisyon na to. And nagbago, ang laki na rin ang pinagbago niyo ng relasyon na to. It's your choice. Kung kayo naman is walang third-party relationship, magkakaroon doon ng pagbabago sa relasyon na to. Hindi ko alam kung ano yun. Siguro handun yung point na may mga babaguhin na sitwasyon o may mga pagbabagong mangyayari sa connection. Ako nakikita dito. Or pwedeng ikaw or siya may pinag-iisipan siya to change Meron siyang sinasabi na delay or may sinasabi na hindi pa tapos. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, isa sa inyo may pagkakamaling magagawa. May mali, may pagkakamaling magagawa. Yun ang sabi. Hindi ko alam in what way, pero may mga frustration ka na mararamdaman or siya ito sa'yo. Pwede rin kasi, halimbawa sa trabaho niya, sa trabaho mo, may frustration, may frustration. Basta may sitwasyon na mapoprostrate ang bawat isa or isa sa inyo sa connection. Tapos may pagkakamali. Yun ang sabi dito. Tapos may mga magkakaramdam ka or ikaw siya sa'yo, self-doubt, mga ganyan. Tapos merong, yun nga, delay sa iba. I-delay, madi-delay, parang ganun. Sana hindi, sana sa iba kasi dito, kung wala kayong third party, alam mo yung sinasabi niya kasi dito, marami akong plano na gusto kong ibigay o gusto kong gawin kay Aquarius, sabi niya, pero wala akong kakayahan to give that fulfillment and achievement pagdating sa kanya. Yun ang sabi niya. Kaya medyo siguro yung iba sa inyo, napoprostrate siya doon. Baka yun yung kinakaprostrate din niya. Pinag-iisipan, nalulungkot siya, pinag-iisipan at pinag-aaralan niya yung sitwasyon. But still, nandun yun, they try to make it balance. Vice versa tayo Yun. Kaya nagkakaroon din itong tao na ito ng meron siyang kinakausap Or may tao na nagbibigay sa kanya ng advice, payo, or consultant, parang ganun. Ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yun. Pero meron siyang kausap. Or ikaw ito. Paano mo lay sa'yo dun?
Your money, Aquarius. Kaya rin siguro nagkakaroon siya ng delay, di ba? Pero may mga plano kasing sinasabi siya. Basta sa walang ano yun ha, third party ha. Baka mag-assume kayo. Sabay ganunin. Si ate talaga. Basag ano eh, basag imagination ba? Okay. Sa iba sa inyo, ingat kayo sa mga ganun. Baka may pagmamaliit na mangyari sa inyo. May mga maliit sa iyo, mag-judge sa iyo, or ikaw, ganyan. Okay, when it comes sa money and trabaho mo to ha. When it comes sa money and trabaho mo, napaka very responsible mo naman talaga pagdating sa money. Maybe hando na rin kasi yung point sa iba sa inyo na nag-iipon ka na at nagsisave ka naman talaga ng pera. Yun lang ang problema lang kasi sa inyo, no, Aquarius. Masyado kang mabait, masyado kang matulungin. Problema yun sa'yo. Pagka may kumausap sa'yo, ganun-ganon, ganyan-ganyan. Pero nasa sa'yo yan, syempre. Yan naman ako. Ang sama ko talagang tao, di ba? Yung medyo balance lang, ha? Control and balance lang nga pagdating doon sa sitwasyon. Kasi madali ka rin kasi mapaamo, no? Na doon sa point na yun. Kaya ingat lang din. But still, nandun naman yung responsable ka naman sa lahat ng aspeto ng buhay pagdating sa trabaho at pagdating din sa kaperahan mo. Pero, sa iba sa inyo siguro, bawas-bawasan nyo na lang din yung pagiging ganun, ano? You need to focus lang din sa sarili mo and think to the future na lang din. Yon ang nakikita ko dito. Iwasan nyo yung mga bagay na pwede ika-stress nyo, ganyan, magkaroon ng problema, burden, iwasan nyo yun. Focus lang, focus, patient, control. Kailangan din kasi matatag ka, no? Tatagan mo yung sarili mo, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Sa iba naman yun, sa trabaho nyo siguro is may mga konting problema, stress, burden, ka na mararamdaman, pero magtatapos siya kasi babalik na yung lakas ng loob mo. Basta pero sabi naman dito, patient at lahat is under control. Pero may process, para may process siya, ganun. Yon, arigato namaste, God bless.